Okay guys, for today's video, pupunta tayo ng Sangga-Sangga, Tawi-Tawi. Mag-inspect lang tayo doon ng isang building structure. Ngunit bago ang lahat, don't forget to like, to subscribe, and to click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So excited to be here in Tawi-Tawi for a building inspection. Sila nga pala yung sundo namin guys. Actually, this is my second time pumunta dito. After namin nagpahinga sa field office, binisita namin ang proyektong ito. This structure supported by a mat foundation resting on a driven pile. Napakalawak niyan guys. Ang putik-putik talaga, promise. Ulan kasi eh. Kaya dumidikit talaga sa sapatos yung putik. Pero okay lang. Binisita rin namin ang proyektong ito para tingnan ang actual accomplishment nila. After so much conversation with the representative from the contractor side, we decided that the other project will be inspected tomorrow. And we are now heading to our field office para makapag-relax. Nice. Ito nga pala yung kwarto namin dito sa field office. Kasama ko yung tatlong field engineers ng Tawi-Tawi. Mababait naman sila at saka friendly. Kaya I feel like home. Okay na guys, good night. And that's all for day 1. Another day, another vlog. This time, gumagawa ako ng checklist ng mga possible reasons kung bakit nagkakaroon ng floor vibrations and pag-pop up ng mga floor tiles. Ang una naming ginawa, umikot kami sa buong building from ground floor to the second floor to check kung may signs ng cracks or damage sa ating structural elements tulad ng beams, columns, and walls. After namin na-check yung structural integrity ng building, ngayon, nag-focus na kami sa pinaka-concern ng end user, ang floor vibrations at yung pag-pop up ng mga floor tiles. Sinimulan ko muna sa comfort room, ngunit may napapansin ako sa taas eh. Ano kaya yun? Ay, butas pala. Buti na lang no. Kapag pinupukpok ko yung mga tiles dito no, napakaingay, parang lata. Pero hindi pa rin ako convinced, kailangan ko pa rin ipukpok. Yun nga, lata talaga. Sa nakikita natin ngayon, napakaganda talaga ng walls, walang signs ng cracks. Sa area na to, wala din tayong nakikita mga cracks, kahit mga minor cracks. Pop up talaga siya. Masyadong maingay. Ibig sabihin nito is hindi talaga nakalatag ng maayos yung tiles. Yung structural integrity ng building is okay siya, good. Yung tiles lang naman yung yung nag-pop up dito due to improper installation. Hindi lang pala floor tiles yung may problema, dito rin pala sa walls, lalo na sa mga CR. As you can see no, sounds okay? Not. Pagkatapos namin na-inspect ang buong building, lumabas lang ako para pagmasdan yung magandang view dito sa Tawi-Tawi. And we are now going home. Tapos na. And that's all for this inspection.
minutes later. Thank you, umabot kayo sa portion ng video na ito. Please don't skip kasi may gusto lang ako i-share sa inyo. During boarding time namin, may lumapit sa akin isang matandang babae na passenger. Nagpapatulong siya sa akin na dalhin yung kanyang bagahe. Tinignan ko siya, then sabi ko, di nga talaga niya kaya kasi matanda nga, no? Ngayon, tinulungan ko siya. Pagdating namin doon sa gate, yung gate agents, tinanong ako kung kanino yung bagahe. Hindi ako nagdalawang isip, sabi ko sa matandang babae po kasi nagpapatulong siya. So ngayon, tinanong siya kung kanino yun. Daway sasagot siya, nagdadalawang isip. So napaisip ako, sabi ko, ano to, palabas na sa akin yung bagahe na to. So in the middle ng conversation nila, bigla ako umalis, pumunta na lang ako sa aircraft, hindi ako nagdalawang isip. So ngayon, di ko na alam kung ano yung nangyari doon sa kanila. So, yung makukuha nating aral doon, kung kapag may tao na lumapit sa atin, humingi ng favor, na nagpapaiwan ng gamit, nagpapatulong na dalhin yung kanilang bagahe, mas mainam siguro na tumanggi tayo kasi hindi natin alam kung ano yung laman ng bagahe, hindi natin alam kung ano ba yung nangyayari. Yun nga, no? So, instead makakauwi ka ng maaga or makakauwi ka ng tamang oras, ngayon, madidelay ka. So, maiiwan ka kasi iimbestigahan kung ano yung laman. No? Possible talaga yung mga ganong pangyayari. So, guys, kung hindi naman natin kilala yung tao na humingi ng mga favor, I think mas mainam na tumanggi tayo. Huwag tayo magpadala sa ating emotions. No? And that's all.